yung pa-victim effect niya is para yung mga supporters niya na pag umatake sa mga anti-kulaong manggagamit talaga. Del Rosario Albert, ayan na. Paano? Eto, diretso na natin tong ay, ba't nawala? Ayun, ito pala, ito pala. Diretso na natin to. Isang oras yata ako nagbasa ng comment. Ito. Hi, magandang umaga. Bakit po rin tayo nagtulong po kayo dito sa QC? Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis. Teka, so plaking ko lang to. Sabi ni Jeps React TV, totoo naman sinasabi ni Kulaong, masakit lang pagkakasabi niya. Ano ka? Sino ka? Si Apex ka ba? Ha? Oy, putang ina mo, ano sinasabi mong totoo sinasabi ni Kulaong? Walang sinabing totoo yun, bugok. Ano masakit pagkakasabi niya? Kung masakit pagkakasabi niya, mas masakit ang puwet niya. Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. As in yung pagpa-file niyo po ng kaso ay nakabasa po ba ito o nagkagat po ba ito doon sa nangyari po last year po noong December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos makapag-file kami. Tapos na po yung hearing po regarding sa license niya. Revoke na yung license niya. Pero isa pa yan marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, di ba? Merong video si Yusek Lacanilaw, video na si Kulaong ay nagmamaneho pa rin kahit na revoke na ang kanyang lisensya. 'Di ba? Yun po ang katibayan ng pagiging matigas ang ulo ni Kulaong. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair nag-initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. Hindi talaga tumitigil. At talaga nagwawalang hiya pa din si Kulaong. Kasi nga po, wala naman talagang ibang pagkukunan yan. Wala naman talagang negosyo yan. Wala naman talagang yaman yan. Kaya ang gagawin lang yan talaga, puro panloloko, puro pangtatarantado at puro pagwawalang hiya sa mga makukuhanan niya ng pera. Alam niyo meron nga kami napanood na video niyan yung sa TikTok, 'di ba? Kuya Henry, sila Ate May, Ate Ira. Nakita nila yan. Grabe no napanood ko kanina, putya, grabe ang pagmumura ni Kulaong do sa tao. Biruin mo, binigyan siya ng pera. Binigyan siya ng pera pero pinagmumura niya Imagine niyo yung ganung ugali. Sa halip na magpasalamat, 'di ba Kenkel, Big Mama, sa halip na magpasalamat, pinagmumura pa. Napakatindi niyang tao na yan. Saka syempre, talagang napakalaking credit dito para kay Makagago. Si Makagago talaga ang pinaka matindi ang nagawa. Naisip ko nga parang bigla ko lang naisip out of nowhere. Bigla ko lang naisip na
parang napakasarap kita-kita tayo. Yung simpleng celebration lang. Kung sakali na makonvict na si Kulaong sa mga kaso niya. Kasi ngayon, ano pa yan eh, labas-masok pa yan eh. Pag na-convict na talaga, yung binasahan na siya ng sakdal, ikaw ay nahatulang makulong ng 1 taon, 2 taon, o 3 taon, mga ganun ba? Parang ang sarap no? Kita-kita tayo, kahit sa luneta lang, latag lang tayo ng kumot o ano tawag doon, banig sa may luneta, upo tayo doon, kwentuhan lang, di ba? Mga bandang 12:00 ng tanghali, walang payong, di ba yung ganun lang, mga simpleng ano lang, kita-kita lang tayo. O kung gusto nyo, sa may MOA, sa may seaside doon, medyo mabantot lang, pero di ba? Carry naman. Marami nakatambay doon eh. Pag naman matagal ka na doon, mga 10 minutes ka na nakaupo sa may seaside, wala ka na maaamoy eh, ma-immune ka na eh. 'Di ba yung para lang tayong magkikita-kita lang tayo na 'di ba para Mac, ako nga pala si Kenkel, ako si Ami Bell, ako si Glenn Magramo. Ako si Kuya Henry sa YT. Ako yung bastonero. Di ba yung magano lang tayo para lang magkita-kita, di ba? Kung makakapunta si MG, di mas maganda. Di ba para lang tayong magkukwentuhan lang. Parang reminiscing lang. Tapos kung meron tayong abutin tayo ng hapunan. Ano tayo? Kanya-kanya, 'di ba? Kahit sa mga gilid-gilid lang, maming gala, kahit mga paris-paris lang, 'di ba? Yung basta makapag-ano lang tayo, pag na-convict na si Kulaong, pag-usapan ulit natin. Basta yung na-convict na si Kulaong, Boss Mac, sa bahay nyo na lang. Maliit lang po yung bahay ko. Hindi po tayo kakasya dito. Panlimahan lang po to eh. Potluck na lang. Kanya-kanyang dala pagkain. Pag potluck, alam ko na kung ano dadaling ko. Magdadala na lang ako ng ano tawag doon, yung lechon manok, okay na yun. Si Ate Glenn daw, sagot daw niya, 1 lechon. Si Kuya Rolando de la Paz, sasama daw. Yung sinasabi mo po video, kailan po yun? December. December, during Nung hindi, actually yung pinatawag namin siya, hindi naman siya umattend sa LTO. Kasi palipat-lipat siya eh. Yung mga address niya, hindi, tsaka nakapag-serve na kami nung una sa kanya, pero hindi niya, binaliwala niya. Kasi kaya niya binaliwala yun, di ba hindi niya na ginamit yung sasakyan? Kasi meron pang mas malalim. Meron pang mas malalim na issue o krimen na makikita ang LTO diyan. Kaya po, ang ginawa ni Kulaong, pagkatapos ma-alarma yung kanyang sasakyan, itinago na. So, bakit Charlene May Rangulo. Na-revoke na yun. At the same time, yung ilang kotse po ba ang nasa alarm status? Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusing, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin, mamaya pagbalik ko sa opisina, check ko. Yan ang gustong-gusto namin na ma-check ng 14 vloggers. Yan ang isa sa mga pinaglalaban namin noon na hindi pwedeng gamitin ni Kulaong ang pangalang Francis Leo Marcos sa mga papeles. Pero bakit nagagamit ni Kulaong? Pati sa bank accounts nagamit niya yan. Sa Union Bank. Pati sa GCash, yan ang gamit niya. Francis Leo Marcos din. Pinagyayabang pa nga niya yun eh. Sabi niyo hindi Francis Leo Marcos pangalan ko. Sabi niyo hindi ako si Francis Leo Marcos. Bakit sa GCash ko Francis Leo Marcos ang gamit ko?
Kaya yan po ang isa sa maganda dito, masisilip na po yan. Kasi nga, 'di ba, habang ginagamit niya ang pangalang Marcos, nasisira ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang first family, ang yumaong Ferdinand Marcos Sr., pati na si Pacifico Marcos na sinasabi niyang tatay niya daw. Sir, last na lang po Ase. Kailan po namin aasahan yung pagsasampa niyo po ng kaso? Dito pa rin po ba sa Quezon? Opo, dito na po. Kung hindi po, mga Thursday or Friday po, mag-file po kami. Message na lang po. Opo naman. Message na lang po. Message. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga isang magandang ano to sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit lalo na itong pagbablog sa lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pangsa-scam niya. So maging ano tayo, maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Para hindi rin tayo mapahamak kagaya nitong taong tong pinagagawa. Yan lang. Thank you po. Ano na, Kulaong. This is what you're looking for. Mukhang puyat na pusa tong nagsasalita na to, nakaitim na to. Mukhang puyat na pusa eh. Bagong gising ako dyan eh. Pagkasabi ni Joy, yes. Nagsampa na ng demanda si Kalinisan. Putya, bangon kagad ako. Kagad ako, shower eh. Ayan, di ba? Alam nyo, tingin ko kung hindi ito pinanawagan ni Attorney Ralph Kalinisan, kung hindi niya kinumbinse si Chief Marcos Lacanilaw, hindi ito magkakaso. Kasi, kumbaga, ni Lacanilaw siguro, hindi ko napapatulan niya, para si Raulo naman yan eh. Saka naman yan, walang patol. Yun nga, 'di ba? Hindi pa rin talaga dapat palagpasin kasi nga ang katulad ni Kulaong, eto habang hinahayaan lalong lumalaki ulo. Kasi nga po, 'di ba, ang tagal niyang hindi siya napapansin ng gobyerno, hindi siya napapansin ng kapulisan. Kita nyo kung paano mang tarantado 'yan sa TikTok, sa YouTube, sa FB, 'di ba? Ganun siya katindi mang tarantado. Mamaya i-play ko dito yung kaya lang kasi puro mura yun eh. Iano natin yan mamaya, tignan nyo kung gaano katindi magmura-mura yan. Kaya, ayan, Kulaong, yung sinabihan mong kalbo, ngayon, kalbo ka na din, pangit ka pa din. Yung mga sinabihan mong kalbo, kahit na kalbo, pogi. Di ba? Ikaw, Kulaong, ngayon, nakalbo ka, mukha kang tukmol. Nakalbo ngayon si Kulao, mukhang mukhang isang bulatin lang hindi pumipirme. Yan ang yan ang mahirap sa sa mga atarantaduhan kasi na pinagagagawa nitong si Kulaong. Ngayon, 'di ba? Nakita niya na ang kanyang matinding pagbagsak. Kontrapelo talaga to ang nangyari sa kanya. Ito yung mga kontrapelo niya. Ate Glenn, pekan lahat kay Kulaong. Okay. Kaya matamlay ang animal, sabi ni Dang. Okay, nasa na ba to? Maria Arya. Ay, oo, yung 4K lang daw ang binigay. Kapal na hampas lupa na Kulaong. Oo. Yun nga. Yun. DJ Brian Cardenas, visible pa po ako sa comments. Parang hindi na. Okay. Ate Mayet, DJ Brian, hindi ka hide. Huwag ka na mag-flood ng comment mo. May tikid, tama, makmak, magkita-kita tayo. Uuwi ka ba? Machamochi. Okay. Kulaong Mapik Wais. Ano po yun? Ate Abe Marquez. Miss Elise Penpin, gusto ko yan.
Okay. Layas Nicolas, painom ka boss pag nahuyo si Kulaong. Ay, kahit ilang case pa. Kahit ilang case pa, magpapainom ako. Hanapin nyo bahay ko. May tikiduwi ako ng Pinas kahit wala ako pamasahe. Tatawid ako ng dagat Pasipiko para makauwi. Get together. Hindi, malay nyo naman, si MG, magpa-pants day siya. O, pupunta na lang tayo doon. Diba? Kita-kits na lang tayo doon. Rowena Nicar ng May Kawayan, Bulacan. Shoutout po. Kenchi de la Cruz, pag tumawa ka parang Ismigel ng Lord of the Rings. Kamukha pa. Sabi ni Kenchi. Yung yung pangit doon sa sa Lord of the Rings. Block na natin 'to. Block na natin 'to. Pag ganyan ang comment, block agad. Di na natin kailangan magpatagal-tagal pa diyan. Mukha ko daw si Ismigel, yung kokonte buhok. Okay. Ano to? Mga kalbo ang tunay na demonyo. Oh, okay. Ganun pala yun. Mga kalbo daw ang tunay na demonyo. Okay. May 2007. Ang tagal naman nun ha. 2027 pa. Tiglen, ang tagal nun. Ano pa lang ngayon oh. Lagpas 1 year pa. O Kyle Juni, toka-toka na ang dala, adobo, pansit, lechon. Ako, sagot ko na yung kwento. Sagot ko na yung kwento. Ayan. Green concept, kailan Boss Mac? Basta pag nakulong si Kulaong talaga, yung convicted na. Okay, potluck na lang, kanya-kanya dala pagkain. Si Ate Glenn, basta si Ate Glenn daw, sagot isang lechon sa May 2027 pa nga lang. Okay, wag ako mag-alala, di kayo mawawalan. Basta andyan si Boss Mac, di rin kayo magkakaroon. Alin? Rolando de la Paz, Boss Mac, sige, sama ako. Isang lechon daw kay Ate Glenn. Mighty Kid, Makmak, mag-get together tayo sa Legrand. Parang ano yun, Pogo yata ngayon yun. DJ Brian, kanya na daw soft drinks. Coke Zero ha, wag mong kakalimutan. Si Ate Mayet, sasama daw, meet and greet. Persona de Gracia, sagot ko na, baso na paper plate at kutsara at tinidor. Pagkain na lang kulang. Ano? Ha? Pero mahirap naman yung kumakain, wala nagkukwento, tahimik lahat. Ako na magkukwento. Jericho Japayo, agree ko dyan, Boss Mac, makakarating ako dyan kahit manggagaling pa ako ng Davao. Wow, taga Davao pala to, si Jericho Japo. Shoutout sa'yo ha. Actually, tinignan ko kung pupunta ako ng Jensan, dadaan pala ako ng Davao or Jensan Airport. Nung nakita ko, parang yung Davao pala, parang malayo pa sa Jensan. Jensan na lang. May airport din naman sa Jensan. Sabi ko, parang di pa ako nakakapunta ng Davao. Parang masarap pumunta doon. Meron kasing doon meron doong beach sa Davao. Parang tatawid ka lang ng bangka. Ano ba yung, basta meron doon, island. Pag ikay tumawid, napakaganda daw ng beach doon. Ayan. Okay, Hawaiian na bite size. Ano yun? Hiwain na bite size? Hiwain ng bite size yung lechon. Kita nyo, taga Davao nanonood sa akin, Tsak na Pro Duterte yan, di ba? Pero, di ba, open-minded. Yan ang hindi yung porque anti-Duterte tayo sa politika, aayawan ka na. Okay, ayos yan, try ko umuwi, sabi ni anak ng puto. Habang nasa Pinas pa, DJ Brian. Si Ate Amibel, sagot na daw ang donut. Ano ba yan? Krispy Kreme, Dunkin Donut, ano ba yan? 5 lechon manok daw kay Green Concept. Brian Padua, dala daw siya ng salad. Kani salad ba yan? Pag kani salad, thank you na lang ha. Okay, ibala na lang sa kanyon sa Iran yan si Kulaong. Uy,
Huwag niyo naman bastusin yung ano, yung kanyon. Okay, for more purposes. Sama ako, bago lang ako sa ganito. Gusto ko kayo makabanding at makipagkwentuhan. Ayan. Kelken, sagot ko na photo editing ninyo. Sagot mo na yung ano, video. Sagot daw ni Elise Pinpin ng tubig. Basta aquapana. Jericho Jap, magdadala daw siya ng peanut. Peanut. Okay, sa garahe lang tayo ng bahay ni Boss Mac. Pwede naman. Kaya lang pag umulan, walang bubong. Ay, nako. Parang ang saya talaga no, no, Ate Glenn. Meet and greet yon, Boss Mac, Boss Papsi. Dala ko ng kanibo salad. Thank you na lang, anak ng puto. Falsification, sabi ni DJ Brian. Okay, wow, hopefully magkatotoo nga. Boss Papsi, paano nga peke yung ID niya kaya nakagawa ng ganun? Pekan lahat kay Kulaong. Wasak ang tumbong ni Kulaong. Katrina Love, sa tingin ko, kaya yan niya panindigan na siya si FLM eh. Dahil yung Norman Mangusin, may kasong human trafficking. Kaya yan nagpalit ng name para makaiwas sa case na yun. Kaso fingerprint the same. Tama po. Saka yung muka, the same pa din. Napatagal kain ko, pero nakikinig naman ako. Di lang makasako ng pasaway. Okay lang, Kuya Henry. Naku, ang dami mong ano dyan. Ang dami mong tropa pips dyan. Feeling kasi ni Kulao, untouchable siya, Maria Aria. Christina Caldo, sabi po nila Kanilaw, di daw po siya pumapatol sa hayop. Oo nga eh. Kuya Albert Del Rosario, tama ginawa ni Sir Ralph pag salbahe kasuhan. Pag napatunayan ikulong, dapat managot siya. Yan ang tamang due process para hindi na pamarisan. Ang tanggalin sa society ang masamang tao, wag natin kaawaan. Totoo naman yun. Kay Ate Laila Roden, napansin ko naman ang outfit mo, makmak. Iba ka talaga mag-matching ng t-shirt at sombrero. With matching sunglasses pa. Good yan. Na nagsusot ka ng sunglass for protection yan sa mata mo. Opo, na ano kasi ko, meron akong 2 ilaw. Ayan, yung ilaw, nakikita nyo naman, di ba, yung bilog. Para, may ilaw tayo. Kasi pag wala akong ilaw, pangit. Di ba ang dilim pag wala akong ilaw? Hindi, kaya tayo nag-iilaw. Ayan, para maliwanag. Ngayon, nakaharap sa akin. Kaya sumasakit yung matakot na sisilaw ako. Ayan. Saka ito po, talaga sinadya ko to. Kasi nga, nung kaninang sampa ng demanda si Sir Ralph Kalinisan, sabi ko, magla-live ako. Yun nga, yung nag-live ako kaninang hapon, may BBM. Nakita ko tong damit na to, bagong laba. Sabi ko, eto susuot ko. Tapos yung sombrero ko, hinanap ko tong LA para katulad doon sa suot ni Kulaong. Lads Place, mas pumangit ng nakalbo si Kulaong. Tama naman. Okay, kahit kalbo sila Kanilaw, gwapo na, mabango pa. Si Kulaong, kalbo, sa halot ng lipunan, mabantot. Sa laula, dugyot. Ako si Oknoy, si Kulaong mukhang posporo na nasindihan na. Nako. Okay, nakita niya na po ang hinahanap niya, Boss Mac. Oo nga, totoo yan. Cal Juni, sobrang pagsisisi niya, nagkalat pa kasi sa SOCMED. Ngayon, nilamon siya ng buhay. Tama. Kasi wala naman siyang pagkukuhanan din eh. Salot Carowename. Rowenami. Ano yun? May sakit si Kulaong, diabetes. The Voyager, naka-live kanina, pinatanggal yung live niya. Bakit po kaya? Baka may sinabing hindi maganda. Kuya Albert, salbahe siya sa kapwa niya, kaya dapat turuan siya ng leksyon. Totoo. Mac, pareho na kayo ng ulo ni Bungo. Ay, matagal na po akong kalbo. Panahon pa lang po ng pandemya, kalbo na ako. Namnamin mo Kulaong the taste of his own medicine. Ate Ira ni Pumuseno. Si Ate Ira, nandiyan pala, no? Patahimik lang. Okay, Patricio. Smigel daw yon, black katuloy. Diba? Mighty Kid, marami nag-comment dito na syakit-syakit sa pagkakakulong ni Kulaong. Layas kayo dito. Ate Ira, pasali naman dyan sa plano. Ay, syempre naman, Ate Ira, taga-Caloocan ka lang eh.
Malapit ka lang. Kung magkikita tayo, Luneta, isang kembot mo lang yung Luneta. Kay Eduardo Verdadero, good PM from Qatar. Bakit wala upload si MG? Baka bukas may upload po. O, Rurul, Samal Island. Yun, Samal Island nga. Okay, bigat ng sagot mo, Boss Maka. Ay, oo. Kung biruin mo, kukwentuhan ko kayo habang kayo kumakain. O, ako hindi pa kumakain. Kayo kumakain, kukwentuhan ko kayo. Basta pagkakain nyo, may matira akin. Okay, Molex, hello Mac and everyone. Late-ish but still made it. Yes, it's better late than never. Alvin Almenyana, Boss Mac, napanood nyo yung content ni hindi pa po. Okay, Samal Island daw yung Davao del Norte. Oo, yung tatawid ka lang ng ano, parang ilog ba? Basta tatawid ka lang tapos makapunta ka na rin sa ano, sa lugar na yun. Maganda daw yung beach. Boss Mac, sa Sarangani may bus na papuntang Davao. Oo nga, meron. Ate Glenn, wow, sarap ng palabok at puto. Si Ate Ira, masarap ang mga palabok niyan. Si Ate Ira. Pag natuloy tayo, alam ko na dala ni Ate Ira, palabok. Okay. Raymark, si Raymark daw, peanut, malalim. Kung sa Jensen ka, Boss Mac, pumunta ka ng Gumasa. May beach si Boss Manny doon. Mas maganda beach doon kaysa sa Samal. Okay. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.